A day with me as a Filipino wife na asa lang sa Diyosawa niya nga fam. Charot! Sobrang importante sa akin na at least maka 9 hours na tulog. Kaya 9:30 PM pa lang kagabi, super orlog na ako. Tas nagising ako ng mga 6:30 AM. Tas ayan, nag-unbox na ng new face. Yan nga pala yung overnight mask na in-apply ko kagabi. Plakado yan kapag magme-makeup ka kinaumagahan. Sobrang glowy ng face. Hindi ko nahihilamusan yan, dediretso na ako sa skin prep. Siguro nag-iisip-isip kayo, hindi ba ako naliligo sa umaga? Hindi. Sa gabi na ako naliligo. And if you're wondering kung uncomfortable ba na hindi maligo bago umalis ng bahay, hindi naman. Kasi iba yung panahon dito, guys, sa Pilipinas na mainit. Tsaka masasanay ka din. Charot! Pagkatapos ko maglagay ng mga skincare products, ininit ko na yung kape na pinantabi sa akin ni Diyosawa ko. Ito kasi yung aking pandetox din. Normally pagkagising ko, gawa agad ng content, trabaho agad, tapos plano. Pero today, nag-review muna ako kasi may ganap ako mamaya. Sobrang importante. Maliwanag na sa labas, tapos ang ganda ng view. 7:50 AM na to, so ginising ko na si Sab. Kanina palang madaling araw, lumipat si Sab dito sa kwarto namin para katabi ko siyang matulog kasi pumasok na sa work si Diyosawa ko. And habang nabibihis siya, nag-prepare na ako ng kanyang breakfast. Hindi ako nag-aalmusal, siya lang. At saka, meron din sila pagkain sa school, pero gustong-gusto niya kasi itong ginagawa ko na toasted na tinapay, tapos may cream cheese, and yung strawberry jam. So ayan, nag-aayos na ako, and wala akong sinasayang na oras. Magaling ako mag-multitask. So habang nagre-ready, gumagawa din ako ng content. Syempre itong aking kabuhayan. Super talk show ako dyan. Kung gusto niyo mapanood yung aking Get Ready With Me, nasa TikTok. Tapos, ito nga pala yung aking outfit for today. Taran! O diba? Gulat din kayo. Ako din, hindi ako sanay na ganyan yung mga sinusuot ko, pero kailangan. Very marangal, very mahinhin, very decente. Kaya mo ba yarn? Malabo na nga rin palang aking mata kaya nagsasalamin na ako. So kung makita niyo ako sa kalsada tapos kumaway kayo hindi ko kayo napansin, malabo ang mata ko. Ayan, bago ako dumiretso doon sa metro, hinatid ko muna si Sab sa school. Magko-commute ako today papunta ng Washington DC kasi nga hindi ko airy mag-drive doon kasi ang daming pasikot-sikot tapos madalas one way tapos ewan ko hindi ako magaling sa direksyon and mahal din yung parking. So iiwan ko muna si Norma doon sa may parking lot and then magte-tren ako. Super lamig today. Pag ganyan ang panahon, gusto ko lang magstay ng bahay pero wala tayong choice. Mga bandang 9:15, ayan, nakasakay na ako ng metro. Alam nyo pala, naiinggit ako sa mga tao na hindi mabilis mahilo. Diba sabi nila, masasanay ka din, sanayan lang yan. Hindi totoo yun. Kasi pag mahiluhin ka talaga, mahiluhin ka. May mga times na pumupunta kami ni Sab ng Washington DC, tapos nahihilo ako, bumababa muna kami, tapos pahinga ng mga 20 minutes, ganun. Kapag naman sumasakay ng eroplano, lagi akong may motion sickness patch sa tenga kasi yun nga, magiging miserable ang aking trip kapag hindi ako naglagay noon. Naalala ko nung bata pa ako, ayokong sumasakay ng Genesis tsaka Philippine Rabbit kasi talaga 100% may hilo ko. Hindi kaya yung aircon nila, yung pabango? Okay, mga bandang 9:50 AM, nakarating na ako sa metro station. Ito ay nasa ilalim ng lupa, kaya pag nandito ako, nagmamadali akong makaakyat. Kasi ang daming tumatakbo sa isip ko. Overthinker kasi ako eh. So ayan, namali na naman ako ng exit. Kaya super walkout ng medyo malayo. Good exercise naman to para matagtag ako. Ang kaso lang, hindi siya nakaka-happy kasi nakatakong na naman me. Anyway, meron nga pala akong ganap dito na hindi ko muna pwedeng i-splook. Basta I'm not gonna share details. Alam ko na maligaya kayo para sa akin at yun ang importante. Anyway, makulimlim sa labas. Ang gandang magbilang ng mga kotse. Tapos mga bandang alauna, ayan, umaraw na. Ang sarap na tumambay dito. Yung parang magmuni-muni lang. Doon ako magaling, magmulanglang. Tumambling lang ako ng mga 216. Tas ayan, surprise! Ang aking Diyosawa. Nasa Pilipinas pa pala ako, tapos yung visa ko na-approve na, no. Nagkukwentuhan kami, dadalawin ko siya sa work, pagdadala ko siya ng baon. Gaya yung mga napaparod natin sa mga pelikula, yung mga kilala ko pinagdadala ng mga pagkain ng mga Diyosawa nila. Pero siya nagbabaon, at saka salad ang kanyang kinakain. Puro ruot. Which is good kasi hindi naman mahirap gawin, at saka it doesn't require a lot of thinking, di ba? Hinatid niya ako dito sa may parking lot, tapos pinuntahan ko na si Norma kasi pupunta na kami ng Chipotle at ako'y gutom na dahil hindi ako magluluto
magluluto today at marami pa akong gagawin. Meron pa naman akong 1 hour and 30 minutes na gugugulin para sa aking sarili. So, ayan, maglalaps muna mi habang nanonood ang Korean drama. Alam nyo pala mga bakla, sometimes nafe-feel bad ako kapag hindi ako nakakapagluto ng dinner, lalo kapag may pasok. Pero today, pinatawag ko ang sarili ko dahil busy naman talaga ako. Ito yung parang me time or stress reliever bukod sa gym at pagsha-shopping, yung panonood ng Korean drama. Ang bilis ng mga pangyayari, ayan, alas 4 na agad, ako ay nagre-ready na para pumasok sa school. Kapag mga gatong araw na kailangan ko pumasok, si Josawa ko ang nagsusundo kay Sab, tapos siya din yung maghahatid sa music lesson. Sobrang pasalamat din talaga ako kay Josawa ko. And sinasabi ko to sa kanya araw-araw na na-appreciate ko talaga yung efforts niya, yung super supportive niya sa pangarap ko. Kasi alam naman nilang dalawa na para sa amin din to. Alam niyo, hindi madali ang buhay namin. Marami kami mga pagsubok na pinagdadaanan. May mga conflicts, ganyan. Pero awa ng Diyos nakakayanan. Dala ng pag-uusap. Communication is the key. Na may kasamang sigaw. Charot! And ayan na nga, medyo dumidilim na sa labas. Habang ang mga tao ay nagsisiuwian, ako ay papasok pa lamang. Ito nga palang eksena sa aming school ngayon. Puro yellow everywhere, tapos sobrang lamig. Tapos ako naman, nakatakong na naman. Pero this time, hindi na siya 4 inches. 3 inches na lang. After 100 years, ayan, nahanap ko na yung building kung saan yung classroom namin. 3 oras nga pala yung klase ko ngayon. Pero hindi naman siya boring kasi siguro magaling talaga magturo yung professor ko at saka interesado akong matuto. And yung topic talaga, gustong-gusto ko. Ito nga pala yung classroom namin. Tapos, habang nagchichikan yung mga klase ko, nakikiyas-yes na lang din ako kasi hindi pa ako ready mag-English. Mga bandang alas 8, ayan, uwian na. Actually, 8:05 na to eh. Normally, pag ganyang uwian, ako yung pinakaunang tumatayo at tumatakbo. Kaso nakatakong ako and medyo malayo yung parking, so kinalmahan ko lang. Mga alas 9 na to ng gabi, pagka uwi ko, nagsaing muna ako and then nag-init ng ulam. Tapos ayan, tinawagan ko yung aking pamangkin kasi mahal na mahal ko sila. Tsaka kahit lumalaki sila na wala ako sa tabi nila, gusto ko, kilala nila ako. And ayan, si Sab, kakatas lang niya maligo. Ako naman nagtatanggal na ng makeup. So, ayun lang mga bakla dyan. Tapos ang ating vlog for today. Thank you so much for watching. Bye na!